Habang tumatakbo sa isang madilim na lagusan, walang tigil sa pagbukas ng mga pinto sina Naruto, Sakura, at isang lalaking kasama nila upang hanapin si Sasuke. Pagdating nila sa dulo, nakita nila si Sasuke sa itaas na nakatingin sa kanila. Naalala ni Naruto at Sasuke ang huling laban nila sa Valley of the End. Tinanong ni Naruto kung bakit hindi siya pinatay noon at sagot ni Sasuke hindi niya gustong makuha ang kapangyarihan sa parehong paraan na ginawa ni Itachi. Bumaba si Sasuke at tinawanan ng pangarap ni Naruto na maging Hokage. Habang nag-iisip si Naruto kung paano niya magagawang iligtas ang bayan kung hindi man lang niya nailigtas ang kaibigan niya, binunot ni Sasuke ang espada niya at tinangkang patayin siya. Biglang nag-alok ng kapangyarihan ng Nine Tails pero may kondisyon na kailangan niyang alisin ang selyo. Bago niya ito magawa, pinigilan siya ni Sasuke. Nagulat si Naruto na nagawa nitong pumasok sa loob niya at nalaman naman ni Sasuke ang malaking chakra na nasa loob ni Naruto. Sinabi ng Nine Tails na kamukhang-kamukha niya si Madara Uchiha. Tinanggihan ito ni Sasuke at agad na pinawi ang anyo ng Fox. Sa kasalukuyan sa Konoha, hinahabol ng Team Abiso ang isang pusa. Habang tumatakbo, nabangga ni Konohamaru si Tuchi, ang may-ari ng ramen shop na nagkamali sa pag-aakalang si Naruto ito. Pagkatapos ng misyon, humiling si Konohamaru ng mas mahirap na gawain pero ipinaliwanag ni Tsunade na bilang mga genin, D-rank missions lang ang maaari nilang gawin. Sinabi ni Konohamaru na siya ang magiging ikapitong Hokage at binanggit na si Naruto ang magiging ika-anim. Nagulat sina Tsunade, Iruka, at Abiso sa sinabi niya. Habang papalayo ang grupo, napansin ni Tsunade ang pagkakapareho ni Konohamaru kay Naruto. Sinabi ni Shizune na paparating na sina Naruto at Jiraiya mula sa training nila. Sa parehong oras, lumabas sina Naruto at Jiraiya sa kagubatan at dumaan sa border gate ng Konoha. Agad silang nakilala ng mga bantay. Pagpasok sa bayan, tumingin si Naruto sa paligid at napansin na walang nagbago maliban sa mukha ni Tsunade sa Hokage Rock. Habang naglalakad, nakita ni Konohamaru, Udon, at Mogi si Sakura at tinanong kung saan ito pupunta. Sinabi ni Sakura na may errand siya sa gate at niyaya silang sumama. Pagdating nila, sinabi ng mga bantay na may dumating na espesyal na bisita. Nang marinig ito ni Sakura, agad niyang naisip si Naruto at dali-daling tumakbo upang hanapin ito. Nang makita niya si Naruto, napansin niyang mas matangkad ito sa kanya. Tinanong niya kung mukha na ba siyang babae, ngunit sinabi ni Naruto na pareho pa rin siya tulad ng dati. Nagpakita si Konohamaru ng bago niyang sexy technique at sinaway siya ni Naruto, sinasabing hindi na siya gumagamit ng ganoong technique. Naisip ni Sakura na nagbago na ito, pero nagpakita si Naruto ng mas advanced na bersyon ng sexy technique, kaya agad siyang sinuntok ni Sakura. Napansin ni Jiraiya na tila naging katulad ni Tsunade si Sakura. Pagkatapos ng muling pagkikita, nagtungo sina Naruto, Sakura, at Jiraiya sa opisina ni Tsunade upang mag-report. Masaya si Tsunade sa pagbabalik nila at gusto niyang makita ang bagong natutunan ni Naruto. Sinabi niyang may hinanda siyang kalaban para kay Naruto at Sakura. Habang iniisip ni Naruto kung sino ito, bumukas ang pinto at nagulat siya sa nakita niya. Bago pa niya matapos ang paliwanag, kumatok ang dalawang ninja at pumasok, sina Shikamaru at Temari. Masayang sinabi ni Sakura kay Shikamaru na hulaan kung sino ang bumalik. Ilang segundo bago niya napagtanto na si Naruto yon, habang nagtataka si Temari kung siya pa rin ba ang Naruto na nakilala niya noon. Tinanong ni Naruto kung si Shikamaru ang kanyang kalaban, ngunit sinabi nitong wala siyang ideya sa sinasabi ni Naruto at dumaan lang siya para maghatid ng papeles. Sinabi ni Tsunade na ang tunay niyang kalaban ay nasa labas. Binuksan ni Naruto ang bintana at nakita si Kakashi na nakaupo at nagbabasa ng Icha-Icha. Ibinigay ni Naruto ang pinakabagong volume ng libro na isinulat ni Jiraiya bago pa man ito ilabas sa publiko. Halos maluha si Kakashi sa tuwa, ngunit sinaway siya ni Tsunade at sinabing bumalik sa ulirat. Tinanong ni Naruto kung si Kakashi ang kanyang kalaban at ipinaliwanag nitong hindi lang siya ang haharapin kundi pati si Sakura. Nais ni Tsunade na makita kung paano nagamit ni Naruto ang itinuro ni Jiraiya at kung paano napalakas ni Sakura ang sarili sa ilalim ng kanyang gabay. Pero dahil gustong basahin agad ni Kakashi ang librong ibinigay ni Naruto, sinabi nitong hindi pa pwedeng simulan ang laban dahil baka pagod pa si Naruto sa biyahe. Habang nagrereklamo si Naruto, nagmungkahi si Sakura na gamitin ang oras para pag-usapan ang estratehiya nila laban kay Kakashi. Sinundan sila ni Shikamaru at Temari, kaya diretsong tinanong ni Naruto kung magkasintahan na ba sila. Agad nilang itinanggi ito at ipinaliwanag na pareho lang silang kinatawan ng kani-kanilang nayon para sa darating na Chunin exams. Tinanong ni Shikamaru kung sasali si Naruto dahil siya na lang ang natitirang genin sa kanilang batch. Labis ang pagkagulat ni Naruto nang malamang pati si Sakura ay Chunin na.
Dagdag pa ni Shikamaru, sina Neji, Konkuro, at Temari ay umabot na sa Jonin rank. Lalo pang nagulat si Naruto at agad na nagtanong kung ano na ang nangyari kay Gaara. Sinabi ni Temari na si Gaara ay naging Kashikage na. Napahanga si Naruto pero hindi nagpatalo at ipinahayag niyang hindi siya magpapahuli at pangarap pa rin niyang maging Hokage. Samantala, natagpuan ni Jiraiya si Kakashi na abala sa pagbabasa. Naglakad sila at ipinaliwanag ni Jiraiya na ibinabalik na niya si Naruto sa pangangalaga ni Kakashi. Sinabi niyang kailangang maging handa si Naruto dahil ang Akatsuki ay nagsisimula ng kumilos para makuha ang Nine Tails sa kanya. Ipinabatid na rin niya sa kanilang mga kolyadong nayon ang banta ng Akatsuki. Sa Suna, sinabi ni Baki kay Gaara na may pagpupulong ang konseho. Sa pulong, ipinaliwanag ng Shinobing si Yura na umunlad ang Suna sa pamamagitan ng pagsunod sa ilang paraan ng Konoha. Binanggit din niya ang babala ni Jiraiya tungkol sa Akatsuki. Pagkatapos ng pulong, napahawak si Yura sa ulo niya dahil sa sakit, ngunit binaliwala niya ito. Sa Konoha, dumating sina Naruto at Sakura sa training grounds, kung saan lumitaw si Kakashi. Naalala nilang doon naganap ang una nilang pagsubok bilang ninja kasama si Sasuke. Napaisip sila at nalungkot sandali, pero biglang nag-ingay ang mga kampanilya. Ipinaliwanag ni Kakashi na gagawin nila muli ang bell test tulad ng dati. Nagtanong si Naruto kung magbabasa ba siya ng libro habang lumalaban at sinabi naman ni Sakura na baka tapos na niyang basahin. Sinabi ni Kakashi na hindi pa siya tapos pero hindi siya maaaring magbasa ngayon dahil pareho silang tinuruan ng isang Sannin. Itinaas niya ang kanyang headband upang ipakita ang kanyang Sharingan, sinasabing kailangan niya itong gamitin para sabay na harapin sina Naruto at Sakura. Habang nagmamasid sina Jiraiya, Tsunade, at Shizune sa laban, dumating naman sa Tsunade sina Sasori at Deidara ng Akatsuki. Sa tulong ng kanilang spy na si Yura, napatay ang lahat ng bantay sa Suna, kaya't nagkaroon sila ng daan papasok sa nayon. Bago pa man opisyal na simulan ni Kakashi ang pagsubok, sumugod agad si Naruto sa atake. Naghagis siya ng Shuriken kay Kakashi, pero sinalubong lang ito ng Shuriken ni Kakashi. Tumalon si Naruto sa ere para umiwas, pero naghagis ulit si Kakashi ng panibago. Mabilis na gumamit si Naruto ng Shadow Clone Technique para gumawa ng isang clone sa ere at hilahin siya palayo sa daanan ng Shuriken. Napahanga si Kakashi at pati si Sakura sa galing ni Naruto. Pagkalapag sa lupa, ginamit ni Naruto ang kanyang Shadow Clone para gawing higanteng Shuriken at balak itong ihagis kay Kakashi. Pero bago pa niya maihagis, hinawakan na agad ni Kakashi ang kamay niya at sinabing hindi uubra ang plano niya. Pero may isa pang Shadow Clone si Naruto na palihim na lumapit kay Kakashi mula sa likod hawak ang kanay. Lalong napabilib si Kakashi sa diskarte ni Naruto, pati na rin sina Jiraiya, Tsunade, at Shizune na nanonood din. Sinabi ni Kakashi kay Naruto na kasing atat pa rin siya tulad noon dahil pati dati sa unang bell test sumugod siya bago pa magsimula ang laban. Sa wakas, opisyal nang sinimula ni Kakashi ang laban at bigla siyang naglaho papunta sa kakahuyan. Samantala, sa Tsunade, nakapasok ng walang kahirap-hirap sina Sasori at Deidara matapos patayin ng spy nilang si Yura ang mga bantay sa pasukan ng nayon. Gumawa si Deidara ng malaking ibon mula sa luwad at sinabihan si Sasori na manatili sa likod habang siya na ang maghahanap kay Gaara. Habang lumilipad sa Suna, napahanga siya sa istruktura ng nayon pero ayon sa kanya, ang tunay na sining ay isang pagsabog. At handa na siyang gawing obra maestra ang pagkawasak ng Suna. Ginamit niya ang kanyang sumasabog na clay na may hugis gagamba para patumbahin ang mga bantay sa himpapawid. Sa Konoha, patuloy na tumatakbo si Kakashi sa loob ng kakahuyan at nakita niyang nagtatago sa likod ng mga puno sina Naruto at Sakura. Iniisip niyang rookie mistake ito dahil naaalala niyang dati ay magaling magtago sina Sakura at Sasuke pero si Naruto noon ay kitang-kita. Sa kalagitnaan ng kanyang pagninilay-nilay, biglang lumipad ang mga Shuriken papunta sa kanya na galing kay Naruto. Habang umiiwas siya, lumitaw si Sakura mula sa likod at sinuntok ng malakas ang lupa dahilan para mabasag ito. Napilitan si Kakashi na lumundag papunta sa mga sanga ng puno pero ginamit ni Naruto ang Shadow Clone Technique para mapaligiran siya ng mga clone. Nagdesisyon si Kakashi na gumamit ng taijutsu para labanan ang mga ito. Matapos niyang talunin ang karamihan sa mga clone, may 3 pang natitira kaya ginamit niya ang first gate at isinagawa ang front lotus sa kanila, isang teknik na karaniwang ginagamit ni Rock Lee. Napaisip si Kakashi kung nasaan ang totoong Naruto pero biglang lumitaw ito at sumugod sa kanya, nakahanda para gamitin ang napakabangis na 1,000 Years of Death. Agad na natakot si Kakashi sa posibleng kapalaran ng kanyang likuran. Kaya't mabilis siyang tumakas. Habang hinahanap ni Naruto at Sakura si Kakashi sa gubat, bigla silang napahinto nang makita nilang duguan at sugatan si Sasuke.
Sinabi ni Sasuke na nakatakas siya kay Orochimaru at humihingi ng tulong. Pero si Sakura, agad na napansin na isa lang itong genjutsu. Sinira niya ang ilusyon at sabay na natukoy kung nasaan talaga si Kakashi. Gumawa agad si Naruto ng Shadow Clone para maghanda ng Rasengan at tinarget ang puno kung saan nakatago si Kakashi. Mabilis na nakailag si Kakashi at naisip kung gaano kadali pa noong lokohin si Sakura gamit ang genjutsu. Ipinagmalaki ni Naruto na hindi na siya basta-basta malilinlang ng lumang mga trick ni Kakashi. Pero bigla niyang napansin ang dalawang bell sa lupa. Sa sobrang tuwa, agad siyang sumugod para kunin ito bago pa siya mapigilan ni Sakura. Ngunit bago pa niya maabot ang bell, natrap siya sa isang lubid. Lumitaw si Kakashi at sinabing nahuhulog pa rin si Naruto sa parehong lumang bitag. Pero, isang shadow clone lang pala ang natrap. Ang tunay na Naruto, na nakangiti pa, lumitaw mula sa likuran at sinapak si Kakashi sa mukha. Pero bago pa niya maabot si Kakashi, naglaho ito gamit ang body replacement technique at muling umatras. Samantala sa Suna, kampanteng naglalakad si Deidara, iniisip niyang matagumpay niyang napasok ang nayon. Pero bago pa siya makalayo, lumitaw si Gaara at sinabing hanggang dito na lang siya. Si Deidara, sakay ng kanyang malaking ibon na gawa sa clay, ay nagpasya na atakihin si Gaara mula sa malayo. Habang lumilipad paakyat si Deidara, gumawa si Gaara ng sariling plataporma sa ere gamit ang buhangin para hindi siya maiwan sa baba. Pero hindi nagpaawat si Gaara, ginamit niya ang buhangin para gawing parang mga braso ni Shokaku at bumawi ng suntok mula sa malayo. Sa lupa, pinapanood ng mga shinobi ng Sengoku kasama ang kapatid niyang si Konkuro, ang bakbakan sa langit. Sinubukan ni Deidara na bombahin si Gaara gamit ang kanyang sumasabog na clay. Pero walang epekto dahil sinalo lang ito ng buhangin ni Gaara at agad na nag-reform. Dahil hindi umubra, naglabas si Deidara ng mas malakas na bersyon ng kanyang C1. Pero mabilis na nagkubli si Gaara sa isang buhanging kakon habang ginagamit ang kanyang third eye para patuloy na makita si Deidara. Kasabay nito, ginamit niya ang Sandbinding Prison para hulihin si Deidara, bumuo siya ng mga braso ni Shokaku mula sa buhangin para gapyusan ang kalaban. Samantala sa Konoha, patuloy na sinusubukan ni Naruto at Sakura na kunin ang mga bell kay Kakashi. Pero dahil sa Sharingan niya, kayang hulaan ni Kakashi ang mga kilos nila. Sobrang bilis niyang gumawa ng hand signs, hindi na kaya ng normal na matasundan ito. Una, ginamit niya ang Fire Release, Great Fireball Technique, sinundan ng Earth Release, Double Suicide Decapitation Technique, at tinapos gamit ang Water Release, Water Dragon Bullet Technique. Dahil hindi makalapit, napilitang umatras sina Naruto at Sakura para gumawa ng bagong plano. Si Kakashi naman ay umatras din, napagod ang Sharingan niya sa dami ng atake nila. Habang iniisip kung babalik na lang sa pagbabasa ng Icha-Icha, naalala niyang hindi niya kayang sabay na lumaban at magbasa laban kina Naruto at Sakura. Habang nag-uusap sina Naruto at Sakura, napansin ni Naruto kung gaano kagaling si Kakashi. Mas matalino pa siya kay Shikamaru, mas matalas ang pang-amoy kaysa kay Kiba, mas magaling sa taijutsu kaysa kay Rock Lee, at mas malakas ang Sharingan kaysa kay Sasuke. Pero sabi ni Sakura, kahit gaano kagaling si Kakashi, siguradong may kahinaan siya. Biglang nagliwanag ang mukha ni Naruto, may naisip siyang plano. Sinabi niya ito kay Sakura, at sabay silang sumugod pabalik kay Kakashi. Habang mabilis silang papalapit, biglang nagsimulang sabihin ni Naruto ang spoiler ng dulo ng librong Icha-Icha ni Jiraiya. Nagpanik si Kakashi at tinakpan ng kanyang mga tenga para hindi marinig. Pero naalala niyang kaya pa rin niyang basahin ang labi ni Naruto gamit ang Sharingan niya. Wala siyang choice, pumikit na lang siya para hindi mabasa ang spoilers. Dahil dito, sinamantala ni Naruto at Sakura ang pagkakataon at dinampot ang bells mula sa kanya. Sa wakas, matagumpay nilang naipasa ang pagsubok. Matagumpay na naipasa ni Naruto at Sakura ang bell test, kaya't opisyal silang isinama ni Tsunade sa bagong buo na Team Kakashi, syempre, sa ilalim pa rin ni Kakashi. Pabalik sa nayon, naisipan nilang dumaan sa Ramen Ichiraku para kumain. Gusto nilang palibri kay Kakashi, pero bigla namang sumulpot si Jiraiya at sinabing kumikilos na ang Akatsuki. Bago umalis, pinaalalahanan niya si Kakashi na si Naruto ay nasa pangangalaga niya ulit. Dahil dito, nagpaalam din si Kakashi at iniwan sina Naruto at Sakura. Ngayon dalawa na lang sila, pabirong tinanong ni Naruto kung pwede bang ituring na date ang pagkain nila. Sabi ni Sakura, pwede lang kung si Naruto ang magbabayad ng ramen. Ang problema, kapos si Naruto, kulang pera niya para bayaran pati pagkain ni Sakura. Samantala, sa Sengoku, naipit ni Gaara ang kaliwang braso ni Deidara gamit ang buhangin at dinurog ito gamit ang Sandbinding Coffin. Tuwang-tuwa ang mga shinobi ng Suna sa ginawa ni Gaara.
Napansin ni Deidara na ang tunay na depensa ni Gaara ay ang buhangin mula sa kanyang gourd, na may halo palang chakra. Kaya't nagbago siya ng diskarte, imbis na si Gaara ang atakihin, sinubukan niyang wasakin ang buong Senogekir. Kinabahan si Baki na baka lumabas si Shokoko dahil sa laban na tiyak na magdudulot ng malaking pinsala sa buong bayan. Pero kalmado lang si Konkuro dahil alam niyang hindi kailanman lalaban si Gaara sa paraang makakasakit sa mga taga-Suna. Naalala niya noong minsang ibinahagi ni Gaara ang pangarap niyang maging Kashikage para magkaroon ng koneksyon sa lahat ng nasa bayan. At maging isang pinuno na minamahal at nirerespeto. Ibinigay niya ang kredito kay Naruto dahil ito ang nagbago ng pananaw ni Gaara sa buhay. Habang tumitindi ang laban, naghahanda ang mga taga-Suna, pinaalis nila ang mga mamamayan para sa kaligtasan at nagsimula silang maghanda para suportahan ang kanilang Kashikage. Nakita ito ni Deidara at alam niyang papasok na rin sa laban ng mga shinobi ng bayan. Kaya naman, ginamit niya ang natitirang explosive clay para lumikha ng isang napakalaking C3 bomb at ibinagsak ito direkta sa Senogekir. Matagal-tagal ding hindi nakapunta si Naruto sa Ramen Ichiraku, kaya natuwa siya nang makita na wala pa ring nagbago sa paborito niyang kainan. Masaya rin sina Tuchi at Ayame na makita siya ulit. Sabi ni Tuchi, kahit ano ang gusto niyang kainin, ililibre na niya. Pero bago pa man makapili si Naruto, biglang dumating si Iruka at sinabing siya na lang daw ang taya. Tinanong ni Iruka kung nasaan si Sakura, at sagot ni Naruto, kung alam lang niyang may magbabayad para sa kanya, siguradong dinala na niya si Sakura. Samantala, nag-iisip si Sakura kung tama ba ang desisyon niyang hindi tanggapin ang alok ni Naruto na kalahating bowl ng ramen. Mukhang nagsisisi siya ng kaunti. Sa Senogekir naman, nagawang protektahan ni Gaara ang buong bayan mula sa napakalaking C3 na bomba ni Deidara gamit ang Air Sand Protective Wall. Ang kaso, ang daming chakra ang nagamit niya sa depensa. Sina Konkuro at iba pang mga shinobi ng Suna ay bilib na bilib kay Gaara, wala na raw silang inaasahan kundi galing mula sa kanilang Kashikage. Pero biglang pinasabog ni Deidara ang maliit niyang ibon malapit sa Sand Shield ni Gaara. Buti na lang, hindi nasaktan si Gaara dahil nakapaloob pa rin siya sa kanyang buhangin. Samantala, iniulat kay Baki na tapos na ang mga paghahanda para sa kanilang pag-atake. Pero napansin ni Gaara na may maliliit na clay ants na lumalabas sa loob ng kanyang buhangin. Ipinaliwanag ni Deidara na noong dinurog ni Gaara ang kanyang braso, sinadya niyang haluan ng explosive clay ang buhangin ni Gaara. At bago pa makareact si Gaara, pinaputok na ni Deidara ang mga clay bomb ants, dahilan para magkalasog-lasog ang Sand Shield ni Gaara. Habang nangyayari ito, naalala ni Iruka ang mga panahong bata pa si Naruto. Nalungkot si Naruto sa usapan nila kasi sa lahat ng kaklase niya, siya na lang ang natira bilang genin. Pero pinayuhan siya ni Iruka, sabi niya, hindi basta-basta ang pinagdaanan ni Naruto kasi isa siya sa iilang shinobi na personal na sinanay ng isang legendary Sannin, si Jiraiya. Napunta ang usapan nila sa training ni Naruto hanggang sa napag-usapan din nila ang pagiging Kashikage ni Gaara. Sa Senogekir, unti-unting bumagsak ang buhangin mula sa basag na proteksyon ni Gaara, nawala na siya ng lakas para ipagtanggol ang sarili. Samantala sa Konoha, nagdedebate sina Tsunade at Shizune kung anong misyon ang dapat ibigay sa Team Kakashi. Sabi ni Tsunade, B-rank mission daw, pero ayaw ni Shizune. Gusto niya ng D-rank mission lang dahil nag-aalala siya sa Nine-Tails sa loob ni Naruto. Sa huli, nagkasundo sila sa C-rank mission. Sa Senogekir, sinubukan ng mga shinobi ng bayan na atakehin si Deidara, pero wala silang nagawa dahil lumilipad pa rin siya sa kanyang Claybird. Naiinip na rin si Sasori sa paghihintay. Sa kabila ng matinding panghihina, ginamit ni Gaara ang natitira niyang chakra para ilabas ang buhangin na ginamit niyang proteksyon mula sa C3. Siguraduhin na hindi masasaktan ng mga tao sa nayon. Pero kahit anong pagsisikap ng mga shinobi ng Suna para sagipin si Gaara, nabigo sila. Sa huli, matagumpay na nadakip ni Deidara si Gaara. Pagbalik ni Naruto sa kanyang apartment, nakita niyang puno ito ng alikabok at sapot. Pinunasan niya ang isang lumang larawan ng Team 7 at sinabi sa sarili na ibabalik niya si Sasuke. Sa Senogekir, nahuli na ni Deidara si Gaara at isinakay ito sa kanyang Claybird palabas ng nayon. Hinabol siya ni Konkuro upang sagipin ang kanyang kapatid habang inutusan ni Baki ang isang shinobi na ipaalam ito sa Konoha. Ginamit nila si Takamaru, isang carrier bird, upang magpadala ng mensahe. Sa Konoha, maagang gumising si Shikamaru upang ihatid si Temari sa labas ng bayan para sa kanyang pagbabalik sa Suna. Samantala, matapos magbasa ng buong gabi, inayos ni Kakashi ang kanyang Team Dossier at pinuntahan sina Naruto at Sakura para sa kanilang unang misyon bilang bagong Team Kakashi. Napansin niyang lumilipad si Takamaru sa kalangitan. Sa Senogekir, inabutan ni Konkuro sina Deidara at Sasori.
Sinabi ni Sasori kay Deidara na magpatuloy kasama si Gaara habang siya ang humarap kay Konkuro. Sinubukan ni Konkuro na gamitin ang kanyang tatlong puppets, Keriso, Kuroari, at Sanshowa, ngunit mabilis na winasak ni Sasori ang Kuroari at Sanshowa, kaya't nakatakas si Deidara kasama si Gaara.